Game. Tayo ay nasa verse 17 pa rin ng chapter 1. Almost 1 month na tayong nag-aaral dito sa verse na ito. Daniel 1 verse 17. Maraming blessing si Daniel, though siya ay captive. At tayo rin naman ay maraming din pagpala mula sa Panginoon, bagamat hindi natin ito nakikita. Kung tatalasan lang natin ang ating mata ng pangunawa, God really blesses us. At dun si Daniel, ang providence ng Panginoon ay kumikilos sa kanya. Nasa ibang bayan siya, pero siya ay pinagpapala pa rin ng Panginoon. Ano ang mga blessings ni Daniel? Siya'y buhay pa rin. He is alive. Siya'y buhay. Hindi pa rin siya pinahintulutan na mamatay ng Panginoon. The very fact that we are alive, God has blessed us. Pinagpala tayo ng Panginoon, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Mabilis ang buhay eh. Sa isang segundo, pwede ka mawala sa mundong ito. Accident, sickness, war, kung ano-ano pang mga paraan ng kamatayan. Pero buhay ka, buhay ako. Therefore, pinagpala tayo ng Panginoon Diyos. Si Daniel man, buhay, pinagpala ng Panginoon. Meron siya mga kaibigan kasama rito sa captivity. Si Anaya, si Mishael, si Azariel. Hindi lamang siya nag-iisa rito. Meron pa siyang nakasamang iba. Naunawaan siya nung eunuch na controversial sa mga scholars kung ito ay castrated o hindi. Pero meron nagsabing maaring castrated to para maprotektahan yung paghahari ng emperor ng Babylonia, yung mga malalapit sa kaharian. So, ayun man ay castrated o hindi, alam natin, itong official na ito na mataas ang pwesto sa Babylonia ay naunawaan si Daniel. Isang pagpapala. Merong nakaintindi kay Daniel. Meron siyang kalusugan at nagkaroon siya ng food alternative para hindi niya makain yung pinapakaing hinanda ng hari, na kung kakainin niya, simbolo to ng kanyang allegiance sa hari, hindi kay Yahweh. At isa pa sa mga blessing ni Daniel, itong verse 17, God gave these 4 young men an unusual aptitude for learning the literature and science of the time. And God gave Daniel, ito yung kanyang blessing, special ability in understanding the meanings of visions and dreams. Pagpapala ito mula sa Diyos kay Daniel, merong pinahayag sa kanya ang Panginoon. Bago tayo tumungo muli sa Daniel 1:17, tingnan natin ang Hebrews 1 verse 2. Meron lang tayong liliwanagin sa verse na ito tungkol sa idea ng revelation o pagpapahayag ng Panginoon. Paano ba nagpapahayag ang Panginoon ng kanyang plano at kalooban sa mundong ito? Hebrews 1 verse 2. Meron lang ako gusto i-clarify dito sa mga translations ng ating English at Filipino versions ng Bible. Verse 2, but now, in these final days, He has spoken to us by His Son. God promised everything to the Son as an inheritance, and by the Son, He made the universe and everything in it. So verse 1, long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors by the prophets. May mga translation ang ginamit dyan ay true. Kaya sa Tagalog, sa Filipino, ayan ay sinali na sa pamamagitan. Maraming version nagsali ng true, but actually sa Greek ito ay and. Isang preposition ay and, in, sa,
Kaya nga yung iba para maalis nila yung suggestion na yung revelation ng Diyos ay instrumental lang ang anak at yung mga propeta ay instrumental lamang, ang ginamit nila ay by His Son, by the prophet. Kasi ang ginamit ay in, hindi specific na dia, na ang dia sa Greek ay truth. In fact, kahit na dia minsan, ang ibig sabihin ng true ay hindi na may instrumentality. May times na ang ibig sabihin ng prophecy, ang dia sa Greek ay direct agency. Just like in John 1:3, Jesus Christ is the direct agency in creation. Hindi siya instrumental. Hindi sa pamamagitan, ngunit sa mga propeta, sa sarili niyang anak, ang Diyos ay nangusap sa atin. Para maliwanagan natin ang Daniel 1:17, wala namang propeta rito eh. Meron bang propeta? Sino ang nagbigay ng knowledge, understanding, insight kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan? God gave them understanding, insight. It was God in the person of God. Walang sinabi ritong instrumental na prophet. And that's the idea of revelation. God so loved us. He revealed His plan, His purpose, in the person of Himself. In the person of the Son. That's why now in church age, tayo bilang mga church age believers, nagre-reveal din ng plano ang Diyos sa atin